Mga kabayan, kahit kaunti lang ang missile system ng Pilipinas, ang importante kaya makadetect ng mga threat. Kaya aalamin natin ang kanilang mga kakayahan. Pero bago natin alamin, please like nyo muna ang video at mag-subscribe. Maraming salamat po. Ang una natin alamin ay ang Spider Surface-to-Air Python and Derby missile system ng Pilipinas. Ang missile system na ito ay nakalagay sa isang truck para sa mabilisang deployment, at ito ay nakadesign para sa mga aerial threats, tulad ng aircraft, drones, missiles, precision-guided munitions at any flying objects. Ito ay ginagamitan ng short-range na Python 5 missile, na may range na mahigit 20 kilometers, at medium and extended range na Derby missile, na may range na 50 kilometers para sa medium, at 80 kilometers para naman sa extended version. Ang Spider missile system ng Pilipinas ay mayroong tatlong radar na ginagamit. Ang una ay ang LM2138M Greenrock radar bilang pinaka-primary niyang radar. Ito ay mayroong 4 na fixed antenna, at mayroon itong 360 degrees na coverage. Ang LM2138M ay isang 3D isa tactical radar na ginagamit bilang air surveillance, detecting aircraft, helicopters, drones, at munitions, habang nagbibigay ng CRAM, or counter-rocket, artillery, mortar na kakayahan. Kahit mga rockets, bala ng artillery at bala ng mortar, kaya niyang i-track at i-intercept. Kaya kahit low-flying drones at systemong missile walang lusot dito. Kaya ito yung pinaka-main na mata ng Spider. Ang pangalawa niyang radar ay ang LTLM-2106 Advanced Tactical Acquisition Radar, na isang 3D isa L-band radar. Ito ay ginagamit din para sa kanyang air surveillance para sa kanyang short-range missile, na kayang makatarget ng aircraft hanggang 110 kilometers, 40 kilometers naman kung helicopters, at 60 kilometers naman kung unmanned aerial vehicles. Ang pangatlo naman niyang radar ay LTLM-2084 Multi-Mission Radar, na isang 3D isa S-band system, na kayang makadetect ng target hanggang 250 kilometers. Ang radar na ito ay ginagamit para sa kanyang medium at extended range na missile. Ito din ang radar na ginagamit ng Israel para sa kanilang Iron Dome missile system. Ang Spider missile system ng Pilipinas ay kayang makadetect at makatrack ng 500 target ng sabay-sabay. Ito ay mayroon din pangontra sa mga jamming attack, at higit sa lahat tested na at proven sa actual combat. Kaya kung may 100 na battery ng Spider ang Pilipinas, sapat na ito para proteksyonan ang airspace ng Pilipinas. Ang pangalawang missile system ng Pilipinas ay ang BrahMos Supersonic Anti-Ship Missile System. Ang missile system na ito ay nakalagay din sa isang truck para sa mabilisang deployment. Ang radar na ginagamit dito ay ang Over the Horizon, or OTH radar na may range na mahigit 3,700 kilometers. Talagang sobrang layo ng kanyang range, kaya nakapagtataka kung paano nangyari ito dahil bilog ang mundo. Ganito pala yun, ang OTH radar ay gumagamit ng high-frequency radio waves to propagate beyond the line of sight by bouncing signals of the ionosphere. Kumbaga pinapatalbog niya ang signal sa ionosphere papunta sa mga target na nasa malayo, para ma-detect niya ito. Kung titingnan ninyo ang picture sa video, ganyan ang nangyayari sa signal para ma-detect ng radar ang malalayong target. Ang ganda pala ng radar niya dahil ang layo ng kanyang range. Kaya maganda gamitin ito sa mga long-range missiles. Ang missile na ginagamit sa BrahMos missile system ng Pilipinas, ay ang export variant na may range na 290 kilometers. Ang mga longer range na BrahMos missile, tulad ng 400 kilometers, 800 kilometers, at 1,500 kilometers na range ay hindi na allowed magbenta ang India. Dahil sa export restrictions, kung saan ang allowed na range ng missile na pwedeng ibenta ay below 300 kilometers lamang. Ang BrahMos missile ay nakadesign bilang anti-ship missile, ngunit ito ay may kakayahan din para patamaan ang mga land target. Ang flight path ng missile na ito ay skimming, or nasa taas lang ng surface ng dagat or ng lupa, para makaiwas sa detection ng radar ng kalaban. Nasubukan na ang missile na ito sa actual na combat noong 2025, sa giyera ng India at Pakistan, kung saan ginamit ito para patamaan ang terror group headquarters, mga military sites,
at air bases ng Pakistan. Naging successful ang mission na ito dahil ayon sa report, ang air defense ng Pakistan na HQ-9 na galing ng China ay hindi man lang naka-intercept dahil sa missile speed na supersonic at low-altitude flight na kakayahan. Ang HQ-9 ay isang long-range advanced Chinese surface-to-air missile system. Ito ay nakadesign para i-intercept ang aircraft, cruise missiles, at tactical ballistic missiles sa range na hanggang 250 kilometers. May kakayahan din ito para i-counter ang mga modern electronic warfare, at ito ngayon ang pinaka-primary air defense ng China. Dahil sa magandang pinakita ng BrahMos missile system sa India at Pakistan conflict, maraming bansa ang nagkaroon ng interest dito. At ang Pilipinas may plano din na dadagdagan ng BrahMos missile system para naman sa Philippine Army. Ito lang ang missile system ng Pilipinas ngayon. Okay naman ang mga ito dahil pareho silang nasubukan sa actual na combat, at naging maganda naman ang kanilang performance. Ang mid-range capability, at Nemesis missile system na narito ngayon sa Pilipinas ay pag-aari ng US, kaya hindi sila kasama, dahil anytime pwede nila ito alisin. Ginagamit lang ang mga ito sa training kaya wala silang mga missile na nakalagay. Kung titingnan, hindi pa sapat ang missile system ng Pilipinas, pero may mga plano na dadagdagan ito, kaya abangan na lang natin. Yun lang mga kabayan, maraming salamat sa time ninyo.